Welcome back sa Dong Balbas Channel. And ngayon, araw is pupunta kami ng Siruma Camarines Sur sa hometown ni Madi. Boboto kasi, election kasi, di ba, bukas election. Luluwas kami, then babalik lang din kami ng Cavite. So isang araw lang. So lagari tayo ngayon. Andito pa lang kami sa bahay. Pupunta na tayo sa, magpe-prepare lang kami, then aalis na tayo. Kapit tayo. Tara. Dito ka, sa frame. Hi! Itong gagamitin natin ngayon papuntang Camarines Sur. Mga ilan yun? 500 kilometer. Kayang-kaya tayo nito. So, unang stopover namin, nandito kami ngayon sa Chaong Bypass Road. So, kailangan natin mag-stopover kasi medyo malayo-layo pa yung babayain natin. Ito, kitang-kita nyo dito. Ang ganda ng bundok, oh. Masyado makikita. Then after ito, ang haba nung tawag dito, Laguna. Sobrang haba. Pero ang ganda ng kalsada. So, kanina hindi ako nag-mount ng camera kasi medyo madilim. So, hindi naman din gaano makikita yung videos natin. Pero, simula dito hanggang Camarines Sur, i-mount na natin yung camera sa helmet ko. Pagod? At sa puwet. Ilang kilometers pa? 390 pa. 390 kilometers pa papunta doon. So, yan. Biyahe na tayo. Diretso tayo. Lapit na. Pagas muna tayo doon sa kabila. Mas mura-mura doon sa kabila eh. Pagas tayo dito kasi dito mas mura eh. Sa total kasi, napakamahal eh. 60 plus eh. Dito sa kabila, 47 lang. Hindi naman tayo maselan sa gasolina eh. Oo. 163 ang unang pagas natin. Dediretso na natin ngayon ang Chaong Bypass Road. Papuntang Candelaria. Medyo madami-dami tayong mga kasabay na truck ngayon. Grabing hangin. So ito na yung dulo ng Chaong Bypass Road. Babalik na tayo sa Maharlika Highway. Kaliwa tayo dito. Bakit traffic to? Hindi naman to gano'n nagta-traffic dito. May mga natira-tira pa siguro biyahe kagabi. Kahapon. Baka may ginagawa lang dyan kalsada na naman. Tapos nakakangan ng mga truck. O baka may disgrasya na naman. Ayun nga, meron nga. Tumba oh. Ayun, ang ganda ng kalsada. Suwabe. Sabi na nga ba mas mag-enjoy ako pag kasama ka eh. Malamang. Enjoyin na natin yung magandang kalsada. Mamaya, puro pangit na yan. Opia, may Riles. Dito yung unang punta natin sa Bicol. Di ko naman layo na may Riles. Dala natin kotse ay gabi. Ito yung napalundag ako eh. Mother's Day ngayon. Kaya ang daming bulaklak oh. Happy Mother's Day. Happy Mother's Day sa mga mami! Mother's Day natin, road trip. Yes.
Pag-uwi na lang ang celebration. Na medyo ramdam ko na yung mga lubak-lubak. Daan-daan na sila naglalabasan. Yun, nandito na tayo sa Saraya, Quezon. Wala na tayo sa Candelaria. Buti nga hindi masyadong matraffic pa dito kasi maaga pa eh. Madalas dito nagta-traffic dito kasi 2 lane lang siya, lalo na pagka magbababa yung bus. Sobrang traffic dito. Magaan-gaan ngayon kasi linggo. Amoy ano, amoy tinapay na sunog ah. Amoy ano yan? Kopra. Ah, kopra ba yan? O nga no, amoy Oo. mantika no? Kopra yan. Coconut oil. Ayan o. Example ng mga kalsada na ano. Taga-taga-taga-taga-taga-taga. Taga-taga-taga-taga-taga. Tagpi-tagpi. Oo. Taga-taga-taga-taga-taga-taga-taga-taga. Ay, maalon masyado. Oo nga eh. Dito tayo sa kanan. Lamog tayo dyan sa gitna. Baka tayo naka-vibrator eh. Hindi, di ba? Yung ginig-ginig eh. Ayan o, bawal mo to. Pero meron pa rin ibang pumapasok dyan kahit bawal yung motor. Masunurin tayo, huwag tayong dadaan dyan. Hindi ko din alam yung eksaktong dahilan bakit bawal ang motor dyan. Sa tingin ko, baka kasi medyo makitid kasi yung daanan dyan tapos mabibili sa mga sasakyan. Kaya pinagbawal nila motor. Pero kung para sa akin, pagkagaya lang naman yan nung nasa EDSA eh. So, dapat pwede yung motor dyan. Kaso, may sign na bawal motor. Eh, sunod tayo. Dito tayo sa taas. Ayan na, pagbilaw na. Dito na yung kailangan magdahan-dahan. Ang naranasan ko natin dading traffic, yung ano, no? Yung nasira nga yung ano, Quezon. Grabe yun. 24 hours tayo, walang galawan. Ang ano yun, nung Pasko? Oo, Pasko. Last year. Grabe yun, no? Talagang umiihi na sa loob ng kotse. Hindi mo na kayang pigilan yun kasi sobrang tagal. Yung lalagyan ng mga dudo ng anak natin, inihiang ko na. No choice. Kasi walang galawan eh. Patay makina eh. Grabe kasi lubak doon sa mismong main ng ano eh. Daanan ng pagbilaw eh. Ang lalalim ng ano doon eh. Ay, yung pala lumagpas tayo. Lumagpas tayo. Oo. Ulit. Hindi man natata one way. Nakadaan na ba tayo dito kotse? Hindi. Ah, first time. Sige, kapain natin yan. Dito tayo. Lumagpas kami. dito, papuntang bypass. Ate, may nakalagay dyan Bicol. Kanan eh. Wow, galing. Baka nasa loob tayo ng bayan. Makita mo, traffic sa kabila. Oo. Ang bango mo, darling, ah. Bakit? Naamoy ko. Ganyan ang gusto ko laging amoy. Amoy pogi. Hindi lang amoy, mukha pa. Amukha. Thank you din. Kakaliwa na tayo. Balik na tayo ulit na Maharlika Highway. Yan, dito na. Gumpisa na kasi dito. Ang daming ginagawa mga kalsada. Imagine mo. Traffic na. Ow! Continue on Asian Highway 26 for 13 kilometers. Lalim. Kayang-kaya tayo ni Magdog mo. Oh.
Matnog ko. Ayan o, di ba? Magnum, Magnum. Ano ba? Magnum, yung ice Ay, cream. matnog. Pansin-pansin ka din niya pag may feeling mo, may binubuntutan tayo ng malaking truck. Hindi mo makita sa likod ko. Hindi, lapad mo eh. Ang nakikita ko lang yung lili ko, pero yung mismong nakatutok sa likod, hindi. Naaamoy ko na yung bundok ko. Pango. Amoy bituka ba? Pero tinan mo, kahit alas 7 na, medyo mainit na yung araw, pero malamig yung hangin. So far, maganda yung biyahe namin, hindi masyadong matraffic. May mga mangilan-ngilan truck lang tayong kasabay, pero hindi kasing dami kapag kumpara mo kapag Friday at saka Sabado. Ano Ganda to? dito, silong ha. Ganito talaga ang gusto kong mga probinsyang style. Dati nung buntis ako, dati nung ano ba 2000 yun? Ah, 2008. ano meron? Yung bitukang manok lubak-lubak pa. Oo. Walang semento. Oo. Nakakatakot. Ganun nga yun dati. Actually, ano naman yan eh, gagawin, biglang masisira ulit, ayusin. Di ba nung nakaraan, hindi tayo dumando kasi lubak-lubak. Mm-mm. Ngayon, baka ayos na naman. At saka ano talaga siya, daddy? Wala pang semento. Lupa pa. Lupa pa talaga siya. Sira pa rin yung kalsada dito. Pero at least yung kalsada ginagawa na kumpara dati na hindi talaga siya nagawa. Yan, paglagpas ito na yung intersection, hindi siya intersection eh, pa letter Y. Yung kanan papunta ng Old Zigzag Road and then yung kaliwa yung bypass. Dito bawal dumaan yung may mga more than 6-wheeler. Mas na-appreciate ko yung bitukang manok ngayon kumpara kapag nakakotse tayo, no? Oo. Mas mas ramdam mo siya pag nakamotor. Gusto ko yung mga ganitong daanan talaga, ani. Kahit pala tayo, sagad na yung throttle natin ah. Sagad na yun ah. Ay, sorry tatay, nasa bag ko yung bariya. First time nating idaan yung motor natin dito. So, tignan natin ang power ng 125cc na motor sa dalawang 80 kilo. Ayun, sagad na. No? Nakasagad yung throttle ko ngayon. Kaya naman pala. Ito yung pinakamatarik, di ba? Oo. Ay, Diyos ko. Kaya. Ay, walang kahirap-hirap pa. Galing! Woo! Yay! First time ko mag-stop dito. Ano feeling? Maganda pala dito. First time kasi naming huminto dito kasi madalas kapag pupunta kami dito, nakasasakyan kami, hindi na kami humihinto. So ngayon lang talaga namin appreciate tong Old Zigzag Road simula nung nagmotor kami. Ang ganda dito ang aliwalas. Dami pa mga riders na pumupunta. Bale, pangatlong stopover na namin to. So dito papahinga muna kami and yun, at pumunta kami doon sa may part ng Old Zigzag Road. Ngay. After nito, didiretso na kami papuntang Lopez sa Gumaka. So kita-kita tayo doon. Babaybay na namin to kasi ayaw namin iniwas namin abutan ng tanghali. No. Kailangan makarating kami ng si Roma at least bago maghapon, bago magdilim. Mapagpahinga pa kasi bukas, eleksyon na, butuan na.
Yan. Tuloy na tayo. Ganda, oh. Ganda nga eh. Sobrang puno. Ngayon ko lang na-appreciate tong lugar na to, ha. Oo. Ilang beses tayo dumadaan dito ngayon lang, no? Iba kasi talaga kapag ka nakamotor ka. Oo. Ramdam na ramdam mo kasi wala ka sa loob ng sasakyan eh. Yun ang isang reason kaya masarap magmotor. Mas na-appreciate nyo yung paligid. Tsaka yung mga gantong tulad na kalsada. O, kung nagugutom kayo, pwede kayo dito kumain. Oo. Kung hindi nyo na kaya gutom nyo, pwede kayo mag-stop over dyan. Ayan, pababa na tayo ng Old Zigzag Road. Ulit-ulit na ako sa ganda ng puno. Maganda kasi talaga eh. Kahit ako eh. Wala ako ibang masabi. Kundi maganda ang puno. Ang ganda ng paligid. Tanda na siguro ng puno na to. No? Okay. Ayan na, nakababa na tayo. Okay, next stop. Gumaka. Gumaka ba muna o Lopez? Gumaka doon sa may tabing dagat. So doon na next stop natin. Ganda oh. Puno. Puno. Presko. Kahit mainit yung araw, ang lamig. Uulitin ko na naman yung sasabihin ko, ang ganda. Ang ganda. Maganda ang Bicolana eh. Oo. Maganda rin ba ang Bicolana? Oo. Ay, wow. Wala na akong magagawa kasi nasa likod kita eh. Alam mo, in general, maganda talaga mga Pilipina. Mapa Bisaya, Bicolana, Ilocano, Ilonggo, kahit ano pa yan. Magaganda talaga ang Pilipina. Yun ang sinasabi ko. Ang lubak. Binati mo kasi, sabi mo, ang ganda eh. Para sa akin talaga, mas enjoy pa rin ang pagmumotor. Oo. Sa kotse kasi, convenience talaga. Lalo na sa pasahero. Tsaka kapag may mga kasama kayong bata na gusto nyong dalhin sa mga lugar na malalayo, yun ang advisable talaga ang kotse. Pero kung mag-isa ka lang, tapos maganda naman yung panahon, and wala ka namang nararamdamang sakit sa kasukasuan mo, magmotor ka na. Nakakapagod lang talaga yung pagmumotor pag hindi mo talaga siya ini-enjoy. Pero totoo yun, nakakapagod din talaga. Kapag ngayon, hindi ko nakakamdaman yung pagod. Pagdating namin dun sa bahay, sigurado. Pero worth it kasi yung experience eh. Hindi mo naman gagawin yun araw-araw eh. Kagaya nito, umuwi kami ng Bicol, hindi naman lagi. Kumbaga parang siguro once a year, twice a year. Depende kung kailangan. Kagaya ngayon, election, uuwi kami. Kasi doon kami nakarehistro dahil taga doon si Commander eh. Medyo traffic ah. Why kaya? Kasi bayan na to, bayan. Ito, basta papasok na ng Gumaka, traffic talaga. Ay, may disgrasya kasi. Yun lang. Kaya ingat-ingat tayo mga tol pag babiyahe talaga. Yan ang kalaban natin, mga disgrasya. Papunta yun? Mauban Road? Dagat na oh. Malamig ang simoy ng hangin. Naka-on yung camera ko. Para bang, uy, binababang mo to, TMX. Ganda yan, malakas yan. Grabe yung dagat oh. Ganda, tahimik ng dagat. Madalas pag dumadaan kami dito, laging maalon yan eh. Ngayon ko na siya nakitang kalmado. Ano? Mura ang isda dyan, dada. Oo.
Nandun ata yung fishport niyan. Yung dinaanan natin kanina. Oo. Dito na tayo ngayon sa Gumaka. Lakas ang hangin ah. Dito madaming mga kainan. So, kung preferred nyo kumain yan, dito talaga sa Gumaka. Bago kayo dumiretso ng Atimunan. Ay, ng Atimunan. Ng Lopez, tsaka ng Junction. What's this? Riles. Taas pa naman ito. Sabi tayo dito, Madi. Hindi, kaya yan. Malapit na tayo sa Gumaka Bypass Road. So para makaiwas tayo sa traffic ng Gumaka, pati yung ginagawang kalsada doon tsaka yung Riles, akit tayo dito sa Bypass Road. Ito na yung papasok ng Bypass Road. Yan, nakikita nyo yung pakanan. Yan o. Turn right onto Gumaka Bypass Road. Yan. Kita-kita nyo yung label o. Kanan tayo dito. Oo nga eh. Here we go! Lagi, hirap. Sagad na yung ano ko. Sagad na, wala na isasagad. Ang taas pala dito. Sagad na yung silinyador ko. Kailangan taga natin mag-diet. Tayo saglit. Pahinga, sobrang ano, bulusok. Andito na kami ngayon sa Gumaka Bypass Road. So, pwede nyo nang daanan kung gusto nyo umiwas doon sa traffic sa baba. Pero, warning ko lang, medyo matarik siya. So, kung may diferensya yung mga transmission o yung makina ng sasakyan nyo o kaya ng motor nyo, huwag na kayong umakyat dito kasi sobrang taas niya, sobrang tarik. Pero ito, ang ganda ng view, bawing-bawi. Ganda oh. Oh, kita mo yung baba oh. Ang ganda dito. Swabe. So yun, diretso na tayo. Diretso tayo papuntang Lopez. Tapos diretso tayo papuntang Calawag, Calawan. Calawag, Quezon o Calawan, Quezon. Then yun, papunta tayo doon sa junction. Yung bilog, yung rotonda na nag-iwalay papuntang Camarines Sur at Camarines Norte. So, let's go. Grabe, ang bilis pababa. Kailangan, Ang bilis pa naman. kaya nga eh, kailangan medyo yung preno. Dapat ano dito. Malusong tayo. Kung kanina, hirap na hirap umahon tong motor natin. Ngayon naman, kailangan natin pigilan. Bayo. Tayo, no? Or si tigirig-tigirig. Daming kabayo dito ah. Yun ata yung pan-transport nila dito, imbis na motor, no? Pwede din kabayo. Taas-taas to, tropa. Woo! Taas niya, my friend. Yun. Bakit tayo ulit? Ay, na, taas. Ala, hirap talaga oh. Hindi kaya tayo magtulak ng motor natin dito. Natin. Sa takas. Sagad doon sa linya doon ko, porte lang. Oo, kaya naman, umaho naman. Kala mo ah. Kaya, malakas na sa gas. Dali mo.
Madilim lang dito sa gabi, walang street lights eh. Oo. May stopover din, oh. Oo nga eh. Ganda oh. Ewan ko kung nakikita nyo sa camera pero pababa siya eh. Minsan kasi mga action cam wala siyang perception ng pababa eh. Pero dito sa paningin namin sobrang tarik niya. Pababa na siya. Ganda oh. Ganda ng palay. Palay no? Turn Oop. right onto Maharlika Highway, Op, op, Pan-Philippine op, Highway. op. Op. Kaya iwas mo. Hindi kaya. Everything under control. Nung huling punta natin, wala pa to, no? Oo. Ayun, no? Yung parang... Apelyado mo pa, oh. Oo. Lopez yung pangalan ng lugar, eh. Ayun. Meron na pala dito mall, oh. Ah, may LCC mall na. So ito, nakikita nyo ngayon. Alam ko, gagawin tong flyover. Kasi, laging binabaha daw tong ilalim, eh. Yan, ganyan siya. Pero ilang taon na yung ganyan, hindi pa rin natapos-tapos eh. Kada uwi namin, ganyan na yan eh. So, ilang taon na to, hindi pa rin siya tapos. Laki na talaga. Baka tayo naka bola ng basketball. Bak. Nananawagan kami sa mga nakaupo dito. Sana naman tapusin nyo na to. Ilang taon na to, oh. Laki ng abala nito, oh. Ano yan? Ito, ginagawa na to. Tapos yung mga lubak. Oo nga eh. Yan oh, kinalawang na nga yung bakal eh. Tapos gagamitin pa ba yan? Kalawang na. Hindi man lang nilagyan ng toll daw ano eh. Ay nako. Haba oh. Pulang-pula dito sa mapa eh. Lapit ka sa akin, Kote, yan. Grabe. Sus Maria, yung madaanan to, oh. Grabe nga. Eleksyon na naman, oh. Stop and go pala oh. Ang haba. Hanggang sa ano? Pababa ng Kalawan. Haba no? Mm-mm. Ito. Amazing. Sus me, oh. Haba. Puro truck pala dito ngayon. Ang haba. Ay, my God. Puro pala truck. Laki, laki, laki. Ah, laki, laki, laki. Ah, laki, laki, laki. Sobrang traffic pala dito. May ginagawa siguro doon sa unahan. Ayun, may mga nagka-counterflow ng sasakyan. So, tingin ko, stop and go to, kaya ganito naipon. Lubak-lubak, oh. Grabe daanan yan, oh. Sus me. Kaya hindi pala siya ginagawa, talagang lubak kasi. Nakakatakot naman yung preno niya, parang anytime makakalas. Wala malikot ah. Mm. Okay tayo, nagmamadali.
Wala naman palang ginagawang kalsada. Lubak lang talaga. Kaya siya traffic, no? Mm. Grabe yun, no? So, kalalagpas lang natin ang arko ng Bicol. Hindi na tayo huminto doon kasi masyadong mainit na, tapos nagmamadali na din tayo. Grabe kasi yung kalsada papunta dito. Grabe yung Kalawan, Laguna. Sobrang lubak-lubak. Ito na yung junction pala. Pag dumiretso kayo doon, yun yung papuntang Camarines Norte. Papuntang Dait. So dito naman, sa dinadaanan natin ngayon, ito yung papuntang Camarines Sur, papuntang Naga, papuntang Albay, papuntang Legazpi. Ayan, dito tayo. Ow! Eh, Grabe mga ganong biglang lubak. Kala mo mababaw lang. Ito. May ginagawang kalsada pala dito sa Del Gallego. Ay, likod lang. Ang haba pala. Lubak. So may ginagawang kalsada dito. Ito ginagawa. Tukod na. Hindi kasi nagtigayan, no? Tukod sila. Hindi sinunod yung ano. Ano yan? Nagkalibungan. Hindi kasi ano, hindi sinunod yung red. Humabol yung isang bus. So dito sa Ragay, meron pa rin ginagawang kalsada dito. Merong parang maliit na stoplight. Sumobra sila. Kaya nila napansin yung stoplight. Laki niya, no? Lubak pa rin tong part na to. Tong part na to malubak pa rin. Medyo delikado to kapag kagabi, hindi nyo mapapansin. Eh nung lalalim, oh. Mapuno pa kaya madilim. Ginagawang daan pa rin dito. Yung may street light ata ulit. One way. Tapos mukhang meron pang isang mahabang ganyan din sa may bandang Lupi. So dahil sobrang haba ng traffic, improvise muna tayo ng daanan. Dito tayo dumadaan sa rough road. Kasi sobrang haba eh. Dito to sa may Lupi. Grabe, buhol-buhol ah. Grabe kasi ang mga balta ko ng mga pulis dito. Kaya nga eh. Hindi lang takbo-takbo, wala naman. Grabe, sobrang tagal na kamo talaga nito. Ayun pala yung toyo, oh. Dito pala sa part ng toyo yung grabe traffic. Sira na yung toyo. So ito, quick update, alas 2 na. Andito kami ngayon sa banda to, Sipokot. Dito kami sa bandang Sipokot. Sobrang lubak nung papunta dito. Pero okay naman, kaya naman. Basta importante maliwanag lang. So nagpapahinga muna kami ngayon dito. Then yan, didiretso na namin to hanggang Naga. So kita-kita tayo pag nandun na kami banda sa may Nagaw. Kaya tinambak, basta banda doon, basta doon na. Medyo pagod pa. Nagalo na uhaw tsaka gutom. So, papasok na tayo ng bayan ng Libmanan. Yan na, Libmanan.
Nag-uumpisa na din palang masira yung kalsada dito. Dati, wala pa to, hindi pa to sira eh. Bilis lang. Parang ilang taon lang, sira na ulit. Yun, buti naman tong kalsada na to, hindi pa sira. Ganda dito. Na medyo humitot, na medyo bumagal tayo saglit. Pakurba kasi. Akyat pa. Paakyat oh. Ayun, may truck pala. Kaya pala mabagal. Meron din palang ginagawa na dito. Grabe. Buong ano ata ito eh, buong Bicol ata may ginagawa. So mahaba pala tong ano dito, ginagawang kalsada ulit. So nakausap natin si Chief kanina, yung pulis dito. Ang suggestion niya, kung sakaling bumigat yung traffic dito bukas, kasi holiday ano bukas eh, election eh, so walang mga mamando ng traffic dito, baka bumigat. So sabi niya pwede doon dumaan doon sa Libmanan Road. So ito ata yung sinasabi niya. Ayan, pwede dumaan dyan. Tapos ang Tagos is yung Kabusaw, tapos hanggang Sipokot. Andito na kami ngayon sa may bandang papasok ng Naga City. Hindi na kami dumidiretso dun banda sa may terminal. Ang ginagawa namin, kumakaliwa na kami dito sa may LCC. Kasi papunta kami si Ruma. So dadaan kami na Magaraw. Yan, hindi na kami pumupunta pa dun sa mismong gitna ng Naga. Yan dito. Dito kami dumadaan. Ay, sa wakas malapit na. Oo nga eh. Ito na, Naga. Naga City. Yan, ito yung LCC Mall dito. Dito sa LCC Mall, may share ako sa inyong kwento. Diyan ko first time naranasan yung mall na nag-brown out. First time kong pumasok diyan. Diyan din na yung first time na naka-experience ako yung biglang nag-brown out. Imbis na magsigawan yung mga tao, nagpalakpakan eh. Sanay na eh. Oo. Sanay na sila sa brownout eh. Kung first time nyo dito sa Naga, madami dito mga ganito, yung parang pedicab. Yan yung isa sa means of transportation dito. So minsan, di ka din pwede magpakabilis, lalo na pagka masikip yung skinita. Yan yung dito, parang pinaka-tricycle. Medyo madami lang pasikot-sikot. Pero mayroong mas madaling way. Kung parang di kayo malito, kung pupunta kayo ng si Roma, doon kayo sa may bandang SM dumaan. Tapos doon sa may Ateneo. Pero natatrapikan kasi ako doon, kaya dito kami dumadaan sa mga gilid-gilid ng Naga. Diretso lang natin ito, Kanaman? Kanaman. Kanaman, ayun. Sabi ni Commander, Kanaman daw ang banggit. O kasi Tagalog Bisaya ako, kaya ang basa ko niya Kanaman. Malay ko bang Kanaman. Dapat nga mabilis ko lang matutunan ng pagbibikol kasi Bisaya ako eh. Pero di ko alam kung bakit eh. Ang master ko lang sa Bicol, iyo. Hindi talaga kita tinuturuan. Oh, natututo lang ako Para pag hindi mo maintindihan. Eh malas mo, natututo ko ng kusa eh. Naintindihan ko na nga kayo nagsasalita kayo. Hindi lang ako makapagsalita ng Bicol, pero nakakaintindihan ko ng pinag-uusapan ng Bicol. Naikiramdam ka lang pala. Oo. Nandito na tayo sa Bombon. Bombon ng tao. Tama ba? Bonbon? Bombon. Okay, Bombon. Yan, dito na tayo sa bayan ng Bombon. Malapit na tayo sa Calabanga. Yan ang magandang tignan. Palayan. Hindi subdivision. Yan, Palayan. Bakit parang ang layo ng Calabanga ngayon? Dahil pagod na ako, no? Oo nga eh. Ako nga rin eh. Ito na, ang bayan ng Calabanga. Ito yung mga jeep na papuntang si Roma, di ba? Yan. Yan yung sinasakyan namin dati. Wala man ang bang ganda pwestuhan dito na hindi maaraw, Doon sa kabila. So yun, dito muna kami. Kakain lang kami saglit ng paborito kong siopaw.
Huminto muna kami saglit para kumain ng siopaw. Gutom na talaga, hindi na kaya. Medyo malayo pa, mga 1 oras pang tatahakin namin. Gusto nyo? Tignan mo, eyebag ko, namumula na nga mata ko eh. Sobrang pula na. Halos 12 hours may na kami nagdadrive. Galing Cavite. Ito ang paborito ko pag pupunta ako ng Naga, ay ng Bicol. Toasted siopaw sana. Toasted siopaw sana, kaso naubusan na. Kaya ito na lang steam. Panalo to. After nito, diretso na tayo ng si Ruma. Gagabihin na ata kami. Dito kami Yan, Calabanga Road. Yun yung papunta Calabanga. Tapos, tumang part na to papuntang Tinambak. Busin ko lang to, tapos ibat na kami Tap, okay na. Ba't naman yung jeep ayos lumiko, hindi pantay Oh. Oo. Ayos tong jeep na to Baka nagto-Tokyo Drift Oo. Welcome to Tinambak. Sira ata yung tulay dito. Yan na. Yan, ganito yung daan dito papuntang Siruma. Pero hindi pa ito yung mismo yung daanan na papuntang Siruma, papuntang Tinambak pa lang to. Dami puno. Buko yan puno ng buko. Nyog. Masarap. Gatong drive lang. Hindi kagaya kanina. Grabe yung kanina sa Quezon. Gantong road trip ang gusto ko. Kaya uulitin ko ulit. Ang ganda. Ang ganda. Dami din mga galing sa Siruma yan. Mga nagbi-beach. Saka na namin kayo papasyal sa Siruma. Maglalaan kami ng 1 buong linggo. Tapos may drone. Puntahan natin yung mga pwedeng nature sa Siruma. Ito na, kakaliwa na tayo dito. Ito na yung daan papuntang Siruma. Pag dinaretso niya, Goa yan, tsaka Tamban, tsaka Garchi Torena. Dito tayo papuntang Siruma. Ito na yung tulay dati na sobrang taas na hindi makaakit yung jeep nung lubak Grabe, usok-usok talaga ang jeep dito dati. Taas ng tulay Dito napapaot yung mga jeep Ang haba-haba ng tinakbo namin, hindi pa rin kami nakakarating sa Roma. Nasa Tinambak pa rin kami, pero malapit na. Mga ilang kilometro na lang to si Roma na to. Inabot na nga kami ng gabi. Ang kalsada kasi dito, medyo pa zigzag-zigzag. Tapos up and down. Diba, magsaysay na? Say. Malapit na tayo mag-Siruma. Pag nakita nyo yung magsaysay ng Tinambak, yun na yan. Next niyan, Siruma na. Sayang, lubog ng araw. Parang hindi na umaga lang Oo nga Parang kanina umalis na tayo ng Cavite. Madilim pa ngayon, nakakating kami, madilim na din. Ito ng ulap parang tao nakatayo. Ito na, Siruma na tayo. Yay! Tapos na yung nalayahan. Hindi, ito pa, pag-akyat. Taga dito ka ba talaga? Dito ko. Parang hindi ka dito lumaki Pareho kasi di ba pa ganun? Ayan. So, nasa taas na tayo ng bundok. Hindi nyo napapansin. Nasa taas na tayo. Hindi ko lang sure kung kita sa kung kita sa camera, pero nasa tuktok na kami ngayon ng bundok. Ayun, tuktok na yan. Nasa taas kami. Hindi lang random. Pero sobrang hangin dito, sobrang lamig. Kasi itong Siruma, nasa tuktok to ng parang, hindi ko sure kung bundok o burol Kaya nga meron dito yung Daldagon Peak. Pag narating nyo yun, kitang-kita nyo yung dagat, kitang-kita nyo yung Karamuan.
Yan o, kita nyo? Yeah. Yan, kita nyo? Ewan ko kung nakikita nyo pa. Yan. Aakitin natin yan. Hindi nyo lang nakakamdaman pero mataas yan. Yan. Dito na ang aming probinsya house. Bukas na lang. Yan ang sayang, hindi nyo makikita. Yun o. Bukas makikita nyo yung dagat. Oo. Papakita namin sa inyo. Dito nga hindi, bababa tayo. Yan, nag-aantay ng bus. Sayang talaga. Hindi namin mapakita sa inyo. Hindi din kami pwede kasing gabihin bukas. Oh, yeah. Ay, naku. Sira. Dito pa tayo nasiraan kung kailan nakakating na. Yan, Pwede maganda. medyo madilim lang. Wala ta kasi talagang ilaw dito eh. Yan lang, nagsalubungan na. Ito ang problema dito sa kalsada dito, pag nagsalubungan, kailangan umatras yung isa yung pababa. Paano na, bes? Ang layo na nga atras sa namin. Saan tayo, Dad? Wala, mag-aantay tayo sa kanila kung paano nila gawin ng paraan. Kasi tayo naman, kasya naman tayo dyan eh. Kuya Ernie ata yan? No. Hindi ko lang sure. Yan ang problema dito pag nagsalubungan. Yan. Kita nyo ba? Dumudungo na ako para makita nyo lang. Ayan. Ang kalsada dito pababa. Tapos, ayun pala. Gusto nila no? Ay, yun pala eh. Buti naman, meron na. Very good. Kanino yun? Hindi ko alam. Taga dito ko ba talaga? Hindi na. Taga Cavite na ako, di ba? Ay. Nakakating din. Magay ka ma. Hi! Ay, come on. Aray, ka. Hi! Nyao na kami di sarong mi. Hi, sa wakas, nakaduyan na. 14 hours ang aming biyahe. Sa wakas, makakahiga na rin. Yun, dito na kami sa bahay. So ito yung bahay namin sa probinsya. Ang nandito ay si Mading Kikay. Medyo madilim lang. Kulang-kulang yung ilaw dito. To. Ano yung house tour ko ba sila? House tour mo sa ating probinsya house. Wala, ito lang. Simple lang naman yung bahay dito. Wala, di na ako makita Dapat, ganyan dito. Yan. Simple lang naman dito. Bahay probinsya talaga. So, medyo malayo lang sa Cavite. Dito kasi lumaki si Commander, si Madi. Yan. Kaya pag dito, kung may time kami, umuwi kami dito. Yan. Pagod, grabe. So, ngayon, ang gagawin namin, magpapahinga na muna. Kasi sobrang pagod. Init, ulan ang inabot namin sa daan. Grabe, sira-sira yung bahay sa Quezon. So, yun, magpapahinga na kami. Then, bukas, gising kami maga kasi boboto kami. Ano ka boboto, ma? Wala, balikan. Ha? Kaya. Pagkatapos ng balik na naman Cavite. Madami kasing gagawin, daming trabaho, tapos may negosyo pa si Madi sa Cavite. Ako naman may pasok kinabukasan, kaya yan. So, yun na. Saan? Pagod na ako. Yeah. Wala din ako makapagsalita. O siya, sige. See you on our next video. Bye-bye! So bali ayun mga tol, nandito ako ngayon sa Siruma Poblacion sa Camarines Sur. Gagawin natin is sometime this year babalik tayo dito. Madalas naman kami dito kasi taga dito lang naman din si Commander eh. So babalikan natin dito, papasyal namin kayo sa mga pwede niyong pasyalan dito sa Siruma, mga nature, mga liguan, anything basta yung pwede niyong pasyalan dito. Hindi siya masyado nako-cover ng ibang mga motovlogger o mga ibang mga vlogger. Hindi nila masyado pina-cover Siruma kasi medyo malayo talaga siya, and karamihan ng mga pasyalan dito hindi pa magaganda yung daan. Pero pag pumunta kayo dito, hindi kayo magsisisi. Malayo lang talaga siya, okay? So ayan, abangan nyo yung mga next video ko sometime this year. I-focus natin yung paghahandaan natin yan. Okay? So bale, yun muna. Uwi na ako ng Cavite, pasok pa bukas.
See you tol on my next vlog.